Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Sino ang Anti-Kristo? Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na pagbabahagi mula sa aklat na isinalin ni Ahmad Jibril Salas at ang ating tatalakayin ay ang ika-apat na katibayan, ang pagdarasal ni Jesus at ang ikalimang katibayan, ang pag-aayuno ni Jesus. Ang tunay na nananalig sa nag-iisang Diyos ay nararapat na nag-aalay na pagdarasal ayon sa turo ng propeta. Bilang isang tagasunod ni Jesus, nararapat lamang na siya ay tularan sa pamamaraan ng kanyang pagsamba at pagdarasal. Paano nga ba nagdarasal si Jesus? Tunghayan natin ang Biblia. Ang Ebanghelyo ni Mateo ay naglarawan kung paano mag-alay ng panalangin si Jesus. At siya'y nagpatira pa at nanalangin. Mateo 26:39. Ang pagpapatira pa ni Jesus ay katulad ng pagpapatira pa ng mga Muslim sa kanilang pang-araw-araw na pagdarasal. Magkagayon, walang pagkakaiba sa larangan ng pagsasakatuparan ng pagdarasal. Ang ginagawang pagpapatira pa ng mga Muslim na katulad ng pagpapatira pa ni Jesus ay isang malinaw na tanda ng pagsunod, pagtalima at pagkilala sa mga aral ni Jesus. Sa makatuwid, walang Muslim ang maaaring taguriang Antikristo. Ito ay isang malinaw na batayan na ang mga Muslim ay kumikilala kay Jesus bilang isang tunay na mananampalataya. Ang puok pagsamba ni Jesus na tinatawag na sinagoge at tabernakulo ay katulad ng puok pagdarasal o pagsamba ng mga Muslim na tinatawag na moske, masjid sa Arabic. Sa puok na ito ay walang makikitang mga larawan ng mga santo o santa, walang kantahan, walang tugtugin, walang bulaklak. Bagaman, maaaring sabihin na tayo ay dapat sumunod sa nagbabagong takbo ng panahon, ngunit ito ba ay nangangahulugan na pagbabago at pagdaragdag mula sa simpleng aral ng mga propeta? Ang Islam ay nanatiling simple sa pagsasagawa ng mga relihiyong ritual para sa mga mananampalataya. Pinaniniwalaan sa Islam na anumang karagdagan o pagbabago ay tanda ng pagkaligaw at pagtalikod sa wagas na aral ng mga propeta. Kung sa panahong ito ay narito si Jesus, anong puok ng pagsamba kaya ang kanyang patutunguhan o pagpipilian? Ang isang simbahan na pinalamutian ng mga larawan ng mga santo o ang isang masjid na simpleng sumasagisag bilang isang payapa at banal na sambahan. Ngayon naman ay tayo tutungo sa ikalimang katibayan, ang pag-aayuno ni Jesus. Ang batas ng pag-aayuno ay ipinag-utos ng makapangyarihang Diyos bilang haligi ng pagsamba. Kaya naman, isa itong mahalagang kautusan na sa bawat panahon ay ipinatupad sa lahat. Ang makapangyarihang Diyos ay nagbigay kautusan tungkol sa pag-aayuno. Ang banal na Quran ay nagpahayag nito. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo katulad ng ipinag-utos sa mga nauna, lahi angkan sa inyo upang kayo ay magkaroon ng tunay na takot sa Kanya. Ito ay mula sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 183. At sa Biblia ay matutunghayan natin na si Jesus ay ganap na tumalima at tumupad sa batas ng pag-aayuno. At nang siya ay makapag-ayuno ng 40 araw at gabi, siya ay nagutom. Mateo 4:2. Kung ang pag-aayuno ay ginawa ni Jesus at buong puso namang tinutupad ng mga Muslim, magkagayon, walang sino mang Muslim ang maaaring tawaging Antikristo sapagkat ang gawain ni Jesus sa larangan ng pagsamba at ay katulad ng gawain ng isang Muslim. Muli, fundamental na aral ni Jesus, sino ang dapat taguriang Antikristo. Walang alinlangan na ang pag-aayuno ni Jesus at ang pag-aayuno ng mga Muslim ay isang matibay na patunay sa katotohanan na ang isang Muslim ay hindi isang Antikristo, bagkus isang tagasunod ni Jesus. Sino kaya sa makabagong Kristyanismong sekta ang nagsasagawa ng kautusang ito tungkol sa pag-aayuno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.